So, kumusta na nga po ba si GLoan by GCash? So, ano na po bang ganap dito kay GLoan? So, may pagbabago ba? So, medyo gumanda-ganda ba yung offer natin dito kay GLoan? So, may bumaba ba yung offer? So, kumusta yung GLoan nyo? It's been a long time na hindi po ako nakapag-update ng GLoan by GCash. Nag-update lang po talaga ako dito kung may changes sa GLoan. So far naman, marami lang tayong complaints about GLoan kasi kadalasan din sa atin na mga nangungutang dito sa GLoan ni GCash is hindi na po talaga na-offeran or hindi tumataas yung loan offer. So, lahat po yan pag-uusapan natin mamaya. So this time po sa mga hindi nakasubaybay ng channel ko and GLoan journey ko dito sa GCash. So almost 2 years na po akong user ni GLoan and ginagrab ko po talaga yung mga offers ni GLoan sa akin. And nag-start lang din po ako sa mababa lang din. Nag-start po ako sa 2,000 pesos. Yes po, sa 2,000 pesos lang po ako nag-start. Yan po yung first offer nila sa akin nung inactivate ko po yung aking GLoan. So some of you nagko-complaints nga po about kay GLoan, lalo pag first time nyo po sa GLoan, is ganito po talaga yung offer niya. Mostly po talaga nag-start siya. Minsan nga po 1,000. So, kadalasan 2K. So, sa akin po is 2K. So, yung iba hindi ginagrab tong offer po ni GLoan kasi nga daw po mababa. Tapos, long term yung payment terms niya. Like 5 months pay, wala kang choice kundi grab mo yun. Biro mo ha, 1,000 or 2,000 pesos payable for 5 months. So, masyadong mahaba nga naman. Kasi kapag binayaran mo kasi talaga agad-agad to, kunwari nag-loan ka ng ganung amount, tapos binayaran mo, wala pang 1 month. Hindi ka kasi nai-increasean and legit po talaga na hindi po kayo mag-i-increase kapag ganun yung activity nyo. Just like nga po sa akin na 2,000 pesos. Papakita ko sa inyo ha. As you can see po, I can borrow up to 2,000 pesos. Dito po ako nag-start. Then as you can see sa loan details po dito. So this is payable in 5 months. Yung 2,000 pesos. Tapos yung average interest niya per month is 6,000 pesos. And may processing fee po siya na 3% sa 2,000. So ang dami pong nalalakihan dito sa interest rate niya na 6% nga naman. Tapos 2,000 pesos lang yung kanilang offer or 1,000 pesos. Ito po talaga yung panimulang offer na interest po ni GLoan. Pag first time mo pa lang pong ginrab yung kanilang loan offer. So, maraming complaints dito kasi bakit nga daw ang taas-taas nga daw, parang nag-i-scam nga daw si GLoan, which is hindi ko masasabing scam siya kasi nga, ganito po talaga sila. Ito parang ito yung entry level nila. Kapag bago ka pa lang, parang itetest ka nila kung i-grab mo ba ito or hindi. Ako kasi, ang mindset ko noon, dahil gusto ko nga din magtagal yung relasyon namin sa GCash and legit naman na nag-i-increase talaga siya and ma-offeran tayo ng mas mataas. Ginrab ko po talaga to. Yes, it's 5 months. 5 months payable in 5 months talaga to. And hindi ko na lang din ininda na 5 months to pay siya kasi parang that time kasi hindi ko naman talaga siya kailangan na kailangan. Kung gusto ko lang ma-build yung credit score ko dito noon and gusto ko din siya i-try that time kasi nga syempre may offer ako, ba't naman hindi ko siya i-grab, di ba? So, ang dami talagang bad comments dito sa pa-loan, lalo pagka bago ka pa lang sa GLoan. Dahil biro mo ba naman kung 2,000 or 1,000 lang yung offer mo is 5 months to pay. So, sa 1,000 pesos, tatagal siya ng 5 months to pay. So, okay lang naman kung babayaran mo rin siya agad-agad like 1 month after 1 month or before 1 month dahil gusto mong ma-increasean agad, babayaran mo siya agad-agad ng buo lang 2,000 pesos, hindi mo na antayin yung 5 months to pay which is yun yung naka-schedule. So ginawa ko po yan. Yan po talaga yung nagiging mindset ko nung una. Nagbayad ako agad ng parang 1 month pa lang ata, 2 months. Pinuli paid ko na, dapat 5 months to pay, di ba? Pinuli paid ko na po yun. So ang nangyari po is hindi po ako na-increasean. So yun po talaga ang pinaka-legit na hindi po nag-i-increase. Kapag ganitong activity, ang ganitong payment behavior po yung ginagawa nyo is hindi po talaga kayo ma-increase once na mag-advance payment po kayo dito sa GLoan. Hindi po talaga gusto pala ni GLoan yung ganitong activity na dahil lang gusto natin ma-increasean, binayaran na natin agad. Kasi ang gusto niya pong makita, dahil entry level natin to sa mga first time na makapag-loan dito sa GLoan, ang gusto niya pong mangyari, makita po yung payment behavior natin. Kung gaano tayo ka-well magbayad, kung good payer ba tayo, on time ba tayo. Dahil 5 months to pay yan, doon po tayo nila assess monthly by monthly kung nadidelay ba tayo or maaga ba tayo nagbabayad. So, kapag binayaran po kasi natin ng maaga or pinuli paid natin or one-time payment na natin na gusto natin ma-increasean, so wala pong magiging record po si GLoan sa atin. So, sa payment history natin, wala siyang magiging record kasi nga naman, nagbayad tayo ng advance. So, kaya ayaw niya po ng ganun, kaya hindi po talaga tayo na-i-increase. Ano nagigets niyo po ba? So, hindi niya po bet yung ganitong mag-advance payment tayo. Kailangan po talaga tapusin natin yung 5 months to pay. Experience ko nga, nag-advance payment ako, ginawa ko
ngayon, hindi ko ipinabot ng 5 months to pay kasi ang tagal nga naman ng 5 months to pay, no? Tapos 2,000 lang yung loan mo sa kanila. So, pinuli paid ko na. Tapos yun nga, hindi po ako na-increasean. So, back to 2,000 pesos. So, someone tells me na kailangan daw pala i-enjoy natin yung 5 months to pay. Payment terms po ni G-Loan para ma-increasean tayo dito. Sinaga ko po talagang bayaran yung 5 months to pay na sinabi nga ni G-Loan and inassess ko talaga kung totoo ba talagang nag-i-increase. And habang po sinatsaga akong bayaran yung 5 months to pay na yun, wina-workout ko rin yung aking G-score para mapataas. Kasi kahit naman po na fully paid natin yung ating G-Loan offer, kung yung ating G-score ay pababa ng pababa, hindi rin po magiging possible na tumaas yung offers sa atin. So, wag po kayong mag-expect ng increase dito. Kung yung G-score nyo is hindi nyo wina-workout na tumaas or ma-maintain, is hindi po talaga kayo magagrantan ng increase sa G-Loan. So, ako na po yung nagsasabi sa inyo. Based ito sa experience ko and paulit-ulit na nga almost 2 years na ko kung may loan dito sa GCash. So, anyways, ang bad thing pa po dito sa G-Loan talaga, as in bad thing po talaga yung sinishare ko sa inyo kasi lahat naman sinasabi ko sa inyo dito. As you can see naman, meron pong processing fees na hinihingi si G-Loan, which is 3% of the loanable amount. Like, 3% po ng 2,000 pesos. So, 3% ng 2,000 is equals to 60 pesos. So, bawas na po nila sa 2,000 yung 60 pesos na 3% ng 2,000. So, ang matatanggap ko na lang po, ang natanggap ko na lang po, I mean, is 1,940 pesos na lang kasi binabawas na nila yon. So, bukod po dyan, yung monthly interest niya na 6% po. So, kung ikaw ay bago pa lang dito sa G-Loan, madi-disappoint ka kasi mataas yung interest. May processing fee pa, tapos long terms pa, long payment terms pa. Pero kung gusto mong ma-build yung credit standing mo dito or gumanda yung record mo dito sa GCash para mas ma-appear ka na mas higher na offer nila, is talagang papatusin mo to for the sake lang na tumaas talaga yung credit offer nila sa iyo for the long run, in the long term din talaga. Nag-advance payment po ako. Hindi nga po ako na-increasehan, so back to 2,000 pesos. Kaya ang ginawa ko, nag-loan ulit ako dito. Ang inisip ko po talaga kasi noon is long term po talaga. Kaya po, ginrab ko po ito. For the second time, ginrab ko ito kasi nga nung first time kong ginamit to, niloan ko ulit yung 2,000 pesos, payable for 5 months, and endure ko po yun hanggang matapos yung 5 months. And nga, winorkout ko nga yung aking G-score na tumaas at ma-maintain siya. So, as you can see, kung subscriber or nakasubaybay kayo sa akin, meron po akong latest offer na 25,000 pesos last year. So, yes po, last year po nangyari yun. And na-share ko to sa videos ko. Lagi naman ako nag-share about sa G-Loan, G-Gives, at G-Credit ganaps ko dito. And last offer ko nga po last year na 25,000 pesos. Imagine ha, from 2,000 pesos, na-offeran po ako ng 25,000 pesos. So, legit na legit po. Which is, ginrab ko rin po siya kasi nga gusto ko nga po talaga ma-increase. So, sa 25,000 pesos po, meron silang hinihingi again na 3% na processing fee. So, binabawas na agad nila yun sa 25,000 na loan nila. Tanggap ko na lang po is 24,250. Dahil ang 3% po sa 25,000 is 750. So, binawas na nila yon sa 25,000. Kaya ang natanggap ko na lang po is 24,250. So, malaki na yung loan offer nila sa akin. Kaya, syempre, malaki na rin talaga yung mababawas. Anyways, mababa naman po yung interest. 2.59% lang po yung interest nila a month. So, this is payable for 12 months. As you can see dito sa dashboard ng G-Loan ko, may interest rate nga po ako na 2.59%. And then, ang babayaran ko po kasi monthly, ayan po yung payment schedule ko. So, as you can see here, ang babayaran ko po monthly, 1,730.87. So, since magla-last payment na ako dito sa aking G-Loan, last ko na to para makapag fully paid na ako dito sa G-Loan. So, babayaran ko na siya this katapusan ng May, kasi June 1 nga po siya. So, hindi ko naman po yung sinasagad. Lagi po akong advance dito magbayad. Ahead of time po ako nagbabayad dito sa G-Loan, ay hindi ko po siya sinasagad ng June 1. Kaya by katapusan ng May, magbabayad na ako dito. And i-update ko po kayo kung mai-increasehan po ulit ako and kung ano pong ganap dito sa aking G-Loan. Kasi yung G-score ko po ngayon is bumaba po talaga siya and hindi siya katulad dati na taas lang ng pataas. But anyway, sa mga first time po mag-loan dito sa G-Loan, kung naka-encounter kayo na meron kayong mababang offer, kung first time nyo like 1,000 pesos or 2,000 pesos, I advise kung gusto nyo maganda yung credit standing nyo dito or for the long term yung inyong hanap dito, isi-grab nyo po yan kasi hanggat hindi nyo po ginagrab yung mababang offer ni G-Loan is hindi po kayo
kayo matataasan talaga ng offer. So, yun po yung base sa experience ko. Tsagain lang po natin yung may mga loan offer dito sa G-Loan kasi hanggat hindi natin to ginagalaw, so talagang mangyayari, hindi po tayo magagrantan kasi wala po tayong credit records dito sa G-Loan kasi nga gusto nga ni GCash na meron silang credit history sa atin and makikita nila na good payer ba tayo and good client ba tayo. So, yun po talaga yung gusto talaga ni G-Loan. So, hanggang ngayon, yun pa rin naman talaga yung standard niya. So, yun lamang po. I hope may natutunan po kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Thank you for watching this video. Bye!